Okay guys, so ito na nga. So ngayon, pag-uusapan natin yung interview nyo na. So for this one guys, before the interview, meron namang email na isi-send sa inyo. Before your interview, before your medical, yung pag-send ng appointment. So yun, andun na lahat ng mga documents or legal documents na kailangan yung dalhin during sa interview day nyo. At if you're coming from provinces pa guys, so make sure, or it's better na to come early guys. Kasi pag sa mga immigrant visa kasi kaunti lang yung nakapila. So normally, Friday yung mga nasa, yung sa akin kasi is Friday siya, yung para sa EB3 visa. So ngayon, ano lang, chill lang tayo. Kasi guys, to be honest, mas nakakatakot pa yung before the diba, yung kakabahan ka, hindi mo na naiintindihan kung papasa ba ako o hindi, anong gagawin ko, mga ganyang thoughts. So, relax lang guys, wag masyadong i-pressure yung sarili nyo kasi mga basic lang naman yung mga question. And make sure guys, yung mga information nyo na ibibigay or dadalhin guys is the same as sa DS-260 nyo. Kasi yung sa akin kasi nangyari is yung schedule ko is 9:30 in the morning. So since konti lang yung nasa pila ng mga immigrant visas or applicant, pinauna kami. So instead of 9:30 in the morning, naging 7 or past 7, mga 7:20 nakapasok na ako ng embassy. So upon screening guys, or yung sa pre-screening doon, yun nila i-check yung mga information nyo kung may kulang ba or kompleto na lahat. Yung first step guys, so kung wala kayong kasama or wala kayong maiiwan na maiiwan ng mga gamit nyo, so meron namang mga nagtitinda doon, nag-aalok sila ng mga upuan, then yung iiwan mo yung bags or cellphones nyo or mga documents na di kailangan sa loob. So pag correction guys, so yung mga correction na kailangan gawin sa DS-260 nyo, yung singil nila is 500, then sa bag magbabayad ka ng 200 or yung cellphone. Yung sa akin kasi good thing, mabait yung yung pinag-iwanan ko ng bag, 200 na yung singil niya kasi andun yung cellphone ko, at saka may kasama pa akong naki-share dun sa bag ko, naglagay ng documents niya. Yung mga mangyayari guys, so set your proper expectation first. Pagdating nyo doon, pipila kayo. So merong line doon, immigrant, saka non-immigrant, or tapos meron yung kung anong oras yung schedule. So, pag sa first na line doon guys, tatawagin ako sino yung nasa immigrant or non-immigrant. So merong line doon, yung sa i-check nila yung DS-260 nyo, yung confirmation page, tapos yung passport, at saka yung appointment, scheduled appointment. That one, tatatakan nila yung likod ng passport nyo. So kung may mga plastic cover man yung passport nyo guys, tanggalin nyo na kasi yun, pinapatanggal nila, tapos ilalagyan nila ng code yun kung saang area kayo pupunta. After nun, para sa mga immigrant visa, sa kabilang pinto siya, so magdilinya kayo doon merong isa-scan or iscan yung mga gamit nyo, kung may mga pinagbabawal ba yun. After nung first security check, papasok na kayo doon sa yung sa may pinag-aantayan doon, then i-guide kayo doon papasok. Then once you're in there, upo lang kayo kasi antay naman. Then meron na dong yung mga pre-screener, so i-guide kayo doon. Tas pag tinawag na kayo, I mean yung number or available na mag-pre-screen sa inyo, doon na. So after nun, check nila yung DS-260 nyo kung may kulang. Kasi yung nangyari sa akin is hindi updated yung yung work experience ko. So actually yun sa employer ko, sinend ko na lahat ng mga information na dapat nilang ilagay doon. So dahil doon, sinabihan ako nung nag-pre-screen na, sir, bibigyan kayo ng 1 oras to change it, to update it. So ibubuksan nila yung case number,
So, pag binuksan nila yon, bibigyan sila kanila ng isang oras, then babalik ka doon within that time frame. So, yung ginawa ko, since may phone naman ako pero mabagal yung data ko, so ayun, nagbayad ako ng 500 para i-correct lang yun. So, I fill in all the information na kailangan siya doon, and then yun lang. After nun, bumalik na ako, then tinanong ako ng pre-screener magkano yung sasaorin ko doon, yung address ko doon, at sino yung petitioner. And after that one, so okay na yun, approve na doon. Pupunta kayo dun sa kabilang, minsan sa step 2. So, yun yung biometrics na, guys. So, kukuha lang kayo fingerprint, tas yun lang, yung mga basic information yung i-ask nila sa inyo. Then after that, papaupuin kayo nun, dun na. Yun yung exciting part na nakakakaba, na hindi mo maintindihan yung sarili mo kasi makikita mo doon yung mga mapapansin mo or mahalata mo sino yung nakapasa o hindi. So, doon, mag-aantay kayo nang tawagin yung pangalan nyo ng consul. So, after nun, pag tinawag na kayo, mag-o-out na kayo, and you swear na lahat ng mga information na provide nyo is based on your knowledge. So, yun. After nun, tatanungin ka. Sa akin kasi, mga tinanong is, complete name, birthday, previous job experience, or have you traveled abroad, sabi niya. Tapos, tinanong kung saan yung address ko sa US. And, yun lang, sabi niya, okay, I will approve your visa. So, wait for 1 week for your visa to be delivered. So, yun lang. And then, after that one, guys, yun lang. Yung, kasi ako, may experience na ako natin ng interview dyan sa US Embassy for my J1 visa. So, sabi, antayin na lang. Tapos tinanong ako kung saan ko ipapadeliver yung passport. So, binigay ko yung address. Yun pala yun, sa pre-screening pa yun. Sorry not to include that one. Ayun. So, everything is, is done kasi pasado na nga. Yun lang, guys, yung tips ko lang. So, pumunta kayo ng maaga. Kung galing kayong province or probinsya, it's better to have na mapag-stayan doon. Kung galing pa kayong Mindanao or other islands dito sa Pilipinas. And at the same time, guys, wag masyadong kabahan. Kasi yun lang yung mga tanong sa inyo. So make sure na you are confident dun sa mga information na provide nyo kung meron man kayong petitioner or you applied by yourself, guys. Yun naman, parang yung pagpunta mo dun is just a formalization lang na, or parang tawag dito, parang kino-confirm mo lang na ikaw yan, na interested kang makapasok sa bansa nila. And tips din, so before you go to the embassy or your scheduled interview, guys, make sure na yung mga documents na kailangan mo ay andun na, ready na, merong backup na photocopy. And yung basta yung mga sa DS-216, yung make sure na yung mga information dun is correct. Kasi parang i-confirm lang yun sa pre-screening. And when it comes to outfit, guys, so come to think that you are applying for a job. So, punta ka doon, like, you can wear a polo shirt or a long sleeve. Basta yung parang semi-formal or formal wear. Meron ngang, meron ngang nakasuit, tsaka masyadong formal. So, I just wore lang na, white long sleeve lang. Tapos brown pants, yan lang. Kasi yung napapansin ko kasi is mostly na naka-white is nakapasa, but I'm not recommend that one. So wear your comfortable clothes, guys. Basta formal sa tignan, okay na yun. And also yung before ka, di ba, sa sobrang excited mo at saka yung anxiety level mo nasa 110% na, huwag kang magkagutom, guys, kasi may times or pwedeng mangyari yung nangyari sa akin, like ipapakorek pa nila. So ako, hindi ako kumain, so I just waited there. Like I arrived at the embassy, guys, mga around 5:30
papasimula na yung papastart na yung traffic. Then after that 7:30 20 nakapasok na din. Yun na, tuloy-tuloy na. So for the question, paano ba ipasa yung interview, guys? So walang best tips dyan. As long as the information that you put in during your application is correct, guys. So they are just confirming that those information that you provided are actually correct. Para i-validate nila, like yung address, like if you travel outside the US, like you stay there for like more than a year, kailangan mo mag-provide ng international police clearance. Kagaya nung sa akin, since I did my on-the-job training in Israel, guys, so I requested for a police clearance there. I contacted the embassy, the police department of Israel, guys. So they send it to me, yung police clearance, way back October 2022 pa. Yeah, 2022 pa, kasi I was expecting that my interview is on that month. So every time namumove siya ng 60 days, so every time I got a notification, oh, move na naman. So yun lang, patient lang, guys. Tsaka know the information na binigay mo doon para madali lang. Saka hindi nga ako inabot ng yung 30 minutes kung hindi lang ako na wala lang kulang yung information ko, like yung my trainings and jobs experience. Kung susumahin sila, guys, mga nasa 15 minutes to 20 minutes lang ako sa loob ng US Embassy. So yun lang, guys. Good luck to your interview, guys. Galingan nyo. Have a confidence with your answers and the informations na binigay nyo doon. Then, see you in the US, and thank you so much.